Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, Assalamualaikum. May the peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all of our televiewers. Assalamualaikum jami'an. Ang topic gusto ko i-tackle sa araw na to, ang significant of tinatawag na the night journey wal Isra wal Mi'raj. Gaano ba to siya kahalaga? Gaano kahalaga to sa Islam? Anong benefit makuha natin sa Isra wal Mi'raj na to? Especially sa mga Muslim or kasama rin ang mga non-Muslim. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after ng mga persecution sa kanya doon sa Makkah, habang nagpe-pray ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilalagyan nila ng intestine sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinitapon na nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bato habang nadadako siya sa taib. Gumagawa sila ng mga slander, mga backbite kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga to ay binigyan ng Allah Ta'ala ang Propeta Muhammad ng relief. Inna ma'al yusri yusra. If there is a distress or hardship, surely meron naman tinatawag ng Allah, there is a relief. Ito yung yusra, relief. Anong binigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Relief. Ang Prophet Muhammad, before pa siya dinala ng Isra wal Mi'raj, 3 times ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam binuksan yung heart niya. 3 times ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam binuksan yung heart niya. Ang first time na binuksan ang heart ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung breast niya dito, ay sa time nang nandun pa siya kay Halima as-Sa'diyah. Si Halima as-Sa'diyah, si al-Murdi'at, wet nurse na tinatawag, na nagpapadede sa mga bata. Because yun ang tradition ng mga Arab dati. Pag nagkaanak ka, pinapapunta mo sila sa society ng mga Bedouins, mga Arabs, yung mga Bedouins. Doon natututo yung mga bata. So ang mga kabataan, pag pinanganak sila, kinukunan sila ng mga wet nurse, yung murder, magpapadede sa kanila. In fact, till now, inaano ng Islam yung magpapadede ka. Kaya nga pag nagkadede, yung isang nakakadede siya ng 5 times sa babae na yon, tapos yung anak talaga real ng babae na yon, or kapatid mo sa dede na yun, hindi mo pwede maging asawa. So, sa time na yon, nang pumunta dun si Halima as-Sa'diyah, na nakita niya lahat ng mga bata doon may nakumuha na sa kanila. Siyempre may bayad yun may azar. May bayad yun, may wages yun bayad sa kanila. Pero pagdating ni Halima as-Sa'diyah, kasi ang life ni Halima as-Sa'diyah napaka-difficult. In fact, wala siyang mapakain sa mga anak niya. Minsan, para lang matumigil na yung mga anak niya, nagluluto siya, nasa loob na bato, hindi niya alam, walang laman yun. Pero para makatulog ng mga anak niya, ganun ang life niya ni time ni Halima as-Sa'diyah. Pati mga hayop nila, hindi na iba, wala nang milk na lumalabas sa mga hayop nila. Yung mga naka, yung mga camel nila, she-camel, wala nang lumalabas. So that time na nakita niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang bata doon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lamang. Sabi niya, anong gagawin ko? Yung bata na to, orphan. Kasi orphan sa Islam, tinatawag ka lang orphan pag namatay ang tatay mo. Pero pag nanay mo namatay at saka tatay mo buhay, hindi ka tinatawag na orphan. Yun ang interpretation ng Islam. Ang orphan, namamatay ang tatay mo. Wala kang tatay, ibig hindi kumabot ng the age of poverty, wala yung tatay mo, yun ang orphan sa Islam. So, nakita ni Halima as-Sa'diyah, kasi si Prophet Muhammad before pa siya namatay, before siya nagborn, or sabi nila ilang months naborn siya, or sabi ng mga ibang ulama hindi pa siya naborn, before siya magborn ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay ng tatay niya si Abdullah doon sa Yatrib. Ang old name ng Madina is Yatrib. So doon namatay si Abdullah, nagtitijara siya, nagbusiness siya doon. So nang nakita ni Halima as-Sa'diyah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ng Propeta Muhammad si Halima as-Sa'diyah, nakita niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya, sabi niya, ano to, kukunin kong bata na to o hindi? Pero nag-decide si Halima as-Sa'diyah, dadali ng bata na yun kahit wala siya makukuha ang wages. Pero wallahi,
Nang time nilagay niya si Propeta Muhammad doon sa camel. Yung camel niya, old camel yung she camel niya. Naka niya, yung jamal niya, or bair, napaka-old na siya. Nang nilagay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon mismo sa lap niya ganyan, bigla yung camel na bumilis tumakbo. Tapos, sa time si Propeta Muhammad nandun sa kanila, tinatawag natin napakadaming good fortune dumating sa kanila. May mga ulan na dumarating sa kanila, pati yung mga hayop nila, wala ng gatas, lumalabas ng gatas. Ang dami nila na nakakain, ang daming good fortune. Hanggang nag-request sila kay Amina, ang nanay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pwede i-request namin, ipadito mo muna si Muhammad sa amin, kasi ang daming benefit nakakukuha kami dahil sa kanya. So si Halima Saadia, with good generosity, sinabi niya, sige, ipapunta doon muna si Muhammad sa inyo. Pero that time, yung incident na yun nag-happen at the age of Prophet Muhammad is the age of 6. Nung mating ang age ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the age of 6, habang laro siya at saka kapatid niya, anak ni Halima Saadia, pati yung mga kapatid niya sa mga dede, anak ni Halima Saadia, naglalaro sila ganyan, may dumating na mga anghel. Nang dumating ang mga anghel, hinawakan ng kamay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binuksan yung breast niya. Binuksan ang breast niya, tumakbo ngayon yung bata, nagsumbong kay Halima Saadia, sabi niya, nanay, yung si Muhammad pinapatay, Tapos nang pumunta si Halima Saadia, pati yung husband niya, nakita nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namumutlaan na nasa gilid, ganyan. Sabi niya, anong nangyari sa iyo, Muhammad? Sabi niya, hindi ko alam, basta mayroong bumaba dito, mga lalaki, na nakaputi sila, tapos inawakan nila yung katawan ko, ganyan, binuksan nila yung breast ko, parang hinihiwa nila, ganyan, pero walang sakit, sabi ng Propeta Muhammad. Walang sakit, may nilabas sila doon, walang sakit, pero sabi niya, nagapin na yun, walang nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo ganong miracles ng Allah sa mu'jizat, miracles ng Allah Ta'ala. Wala sa niya naghapin, pero natakot si Halima Saadia, pati husband niya, baka may maghapin kay Propeta Muhammad na masama. So binalik siya kay Amina. Yun ang first na binuksan ng heart ng Propeta Muhammad, yung breast niya. Second time at the age of Prophet Muhammad is 11. Habang lalakad siya, bumaba ang angel galing sa langit, binuksan yung heart niya. Yung third dito, binuksan yung heart niya is before the night journey. Isra wal Miraj. Ano bang ibig sabihin ng Isra? Ang Isra kasi ibig sabihin journey from Makkah. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Kung makikita mong verse dito, mamaya malalaman natin interpretation dito bakit Subhanalladzi inuna ng Allah Ta'ala yung glorification sa Kanya. Ibig sabihin, glorify ng Allah Ta'ala ang sarili niya na siya Allah alladhi asra bi abdihi. Siya ang nagpadala kay Propeta Muhammad bi abdihi. Ibig sabihin interpretation dito pag abdihi, sinabi ng mga ulama dito, itifak ang mga ulama dito, pag sinabing abdihi, kasama yung ruh, kasama yung soul ni Propeta Muhammad, pati yung jism. Ibig sabihin yung body niya. Ibig sabihin dito dream. So abdihi. Mi'raj, hindi to dream, hindi to ru'ya, vision lamang. Ito ay kasama yung katawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ila masjid aqsa. Galing sa Masjid Haram, which is sa Makkah, papunta sa Masjid Aqsa. Ang ibig sabihin kasi ng Aqsa ay furthest, malayo. Ito yung tinatawag na Baitul Maqdis, ito na yung Jerusalem. Ilya, tawag sa kanya sa Arabic, Ilya at Jerusalem. Ito yung Jerusalem. Nang pumunta yung angel, sa time na yon, nang binuksan yung heart ng Propeta Muhammad, pumunta na si Angel Gabriel. Kasama ni mga angel. Sabi, nagtatanong pa mga ibang angel, saan dyan si Muhammad? That time si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpapahinga siya sa bahay ni Hani. Si Hani, bint Abdul Muttalib, Abu Talib, anak siya ni Abu Talib. Ibig sabihin, kasin siya ng Propeta Muhammad. So, habang nagpapahinga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon mga angel pumunta doon, sabi nila, saan dyan si Muhammad? Yung isa sabi niya, yan si Muhammad. Sabi ng isa, hindi, ito si Muhammad. So, sabi ng isa, para ma-recognize sila saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tignan niyo, sabi niya, yung lalaki dyan, yung tulog yung mata niya, pero yung heart niya gising. That is the sign of a prophet. Sabi niya nga ng Prophet Muhammad kay Aisha, ya Aisha, inna aynayya tanam, wala yanamu qalbi. O Aisha, ang heart ko natutulog, ang mind ko, ang mata ko natutulog, pero yung heart ko always open. Meaning presence pa rin yung ano. So, nakita sa ng angel, doon na-recognize si Prophet Muhammad, yung heart niya open. Although yung mata niya, yung nakashut yung mata niya, pero yung heart niya open. So nakita. Ang ginawa ni Gabriel, fashakka Jibril ma bayna nahri wa ina labba.
ila labbati hatta faraga min sadrihi wa jawfi ghassalahu min al-ma' zamzam biyadihi. Hanggang sa binuksan ni Jibril ang upper breast niya. Upper breast hanggang sa lower breast ng Propeta Muhammad, ganyan. Tapos nilabas ng Jibril anong nasa loob ng heart ng Propeta Muhammad. Minajofing, nasa loob, nilabas ang heart ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fagassalahu minal ma' az-zamzam. Inugasan ang heart ng Propeta Muhammad ng water from Zamzam. Ito yung blessed water, Zamzam. Ng kamay ni Jibril, inugasan niya. Tapos sinugasan ni Jibril, nilagyan niya sa tasat. Ang ibig sabihin ng tasat yung bowl. Sa Arabic, nilagay niya sa tasat na ganun, minandahab, made of gold. Nilagay doon ang yung basin na yon, nilagay doon ang heart ng Prophet mo, made of gold. Tapos doon sa basin na yon, sa dahab na gold na yon, full of iman and wisdom. Full of iman and wisdom. Full of iman and wisdom. Ibig sabihin, kaya ang Prophet Muhammad, grabing iman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prefer talaga siya ng Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. We have not sent you, Muhammad, but to the mercy of the alamin, meaning all that exists, not only jinn and human being, but also to all of the animals. You are sent to them as a mercy. Allah says that. Alamin, ibig sabihin alamin, lahat. So nung time na yung binuksan ng propeta, hinugasan yung heart niya, tapos binalik ng Jibril ang heart niya, full of wisdom and full of faith. Allahu Akbar. Tapos pinasakay ngayon ang Propeta Muhammad. That time, ito si Prophet Muhammad, nandito siya sa Hatim. Or sabi ng mga ilang ulama, sa Hatim or sa Hijr. Ang Hijr is a part malapit doon sa Kaaba. A place na saan natutulog ang Propeta Muhammad, near sa Makkah, Hatim or Hijr. Ang Hijr doon, kung mag-Hajj ka, mayroon doon Hijr, yung tinatawag na Hijr, yung Hijr ni Ismail, mayroon din doon. Yung ibig sabihin, kwarto. Ibig sabihin, Hijr yung kwarto. Doon ang papahinga ang Propeta Muhammad. Doon sila pumunta from Makkah. Or sabi ng iba, Hatim, or sabi, pero mas malakas ang Hijr dito. No, ang ng Propeta Muhammad, pinasakay siya doon sa tinatawag na animal na yun, ang tawag sa kanya ay burak. Burak siya. Ang burak, sinabi dito, fawqal himar dunal bagal. Ibig sabihin, mas malaki siya sa donkey, pero mas maliit naman siya ng konti kaysa mule. Inamigo siya. Fawqal himar dunal bagal. Mas malaki siya ng konti mas malaki siya sa donkey, pero mas maliit siya sa mule. So, ito yung burak. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bilis ng burak na to. Pag ang speed niya, kapatid, isang step na ganyan niya, anong aabutan ng mata niya, yun ang speed niya. Isang step na ganyan niya, yun aabutan ng mata niya, ganoon kabilis ang burak na to, sinakyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jerusalem, nagsala siya doon ng tinatawag tahiyatul masjid, yung rakataini, yung 2 raka'a, yung salutation sa mosque. Nagsala siya dun sa Baitul Aqsa ng 2 raka'a. After ng adan ni Jibril, tinawag niya si Propeta Muhammad baging imam. Tapos tinanong siya ng Propeta Muhammad, sino yung mga nandito na pinapunta ng Allah Ta'ala dito, mga nakaupo sa mosque na to. Sabi ng Jibril, yan ay mga propeta pinababa ng Allah Ta'ala para maging ikaw yung imam nila, maging leader nila. Kaya tinatawag si Propeta Muhammad Imamul Mursalin. He is the leader of all prophets, because siya yung last. Siya ngayon ang last na propeta pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. After ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing sa Baitul Aqsa, ito na yung tinatawag na ascension, yung tinatawag Mi'raj. Kaya nga tinatawag Isra, ang Isra sa baba, yung Mi'raj papunta sa taas naman. Mi'raj, ascension. Ibig sabihin, nag-ascent na siya papunta sa taas. Doon na siya, kasama niya ang Jibril. Nang kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Jibril, napunta sila first heaven. Pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Jibril alayhi salam. Pagdating nila doon, before pa pala pumunta ang Propeta Muhammad sa before pa pumunta sa heaven, binigyan na siya ni Jibril ng drinks. May drinks na laban, from milk, al-khamar, from wine, yung isa from asal, ibig sabihin from honey. So Prophet Muhammad, akhtar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-laban. Pinili ng Propeta Muhammad ang milk. Sabi ni Jibril sa kanya, Muhammad, kung pinili mo yung wine, ibig sabihin madidilud ang mga follower. So doon pa lang
ang milk doon, it symbolized fitra. Ang milk doon, sinabi ni Jibril, it symbolized al-fitra. Nature na ginawa tayo ng Allah Ta'ala only to serve Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pinili ng Propeta Muhammad doon ang milk. Na pumunta na sila sa heaven, the first heaven, pinunta nila doon. Kaya nga, pagdating nila doon sa heaven, tinanong agad ni Jibril. Sabi ni Jibril, iftah al-bab. Open the door. Sabi ng angel doon sa first level ng heaven, kapatid, pag sinabi natin dito heaven, ang interpretation sa Arabic, para malaman nyo, para hindi kayo malito, ang ibig sabihin sa heaven ng Arabic is samawat, heavens. Pag sinabi mong heavens, hindi pwede ito yung Jannah, kapatid. Iba to ang interpretation naman sa Christian. Ang mga interpretation ng Christian, pag sinabi nilang heaven, yun na yung paradise, no. Pag sinabi mong samawat, ito yung heavens, meaning dito, heavens na to, i-destroy din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala to. Pero when you say Jannah, ito yung paradise. Kasi ang heaven, 7 level lang yung heaven yan. Pagdating mo doon, ang atmos niya, kaya tinatawag siya muntaha. Ibig sabihin ng muntaha, atmos niya, yung saan na yung ending niya, yun ang muntaha. Ending ng 7 level heaven, papunta ng muntaha, paglampas mo ng muntaha, yun na yung Jannah. Subhanallah. Ibig sabihin, dito tayo sa baba, first level lang tayo ng heaven na to. First level lang tayo ng heaven. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, walakad zayyana as-sama'u walakad zayyana sama bimasabiha. We adorn the nearest heaven with lamps. Ibig sabihin, masabiha, ito ng mga stars. First level ng heaven lang to. Kaya lang, tingnan mo, ang first level ng heaven na lang to, hindi maabot ng tao. Yung star pa lang, hindi maabot ng tao. Every time, meron sila na-discover bago, pero tingnan mo ang gaano ka-powerful ng Allah Ta'ala. Ang pinag-uusapan natin dito, yung paradise is nandoon pa sa lampas ng 7, samawat. So, ibig sabihin, kapatid, ang samawat, hindi yung Jannah, ha? Ito yung heavens na i-ending ng Allah Ta'ala sa end of days. Pero yung Jannah, yun ang titira natin forever, eternal. Na, pagdating nun ni Jibril, tinanong si Jibril ng first level ng heaven. Sabi niya, man anta, sino yan? Sabi niya, ana Jibril. Man ma'aka, sinong kasama mo? Sabi niya, ma'i Muhammad. Sabi ng angel sa kanya, kad ursila ilayhi. Ano ba, mayroon message na inutos ng Allah Ta'ala, may fulfill na message inutos sa Allah niya ng Allah Ta'ala. Sabi ni Jibril, naam, binuksan ang first level ng heaven. Kapatid, wallahi, nang pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa first level ng heaven, doon niya na-meet. Habang nandun si Propeta Muhammad sa first level ng heaven, nakita niya mayroon lalaki napakalaki. Nakaupo siya, kapatid, habang tumitingin siya sa right, nakangiti siya. Pag tumingin siya sa left, umiiyak siya. Pagtingin niya sa right, nakangiti siya. Pagtingin niya sa left, umiiyak siya. Sabi ng Propeta Muhammad, man haula rajul, sino yun? Sabi niya, hada abuka al-Adam. Siya si Adam na lolo mo, forefather mo. Bakit siya umiyak? Sabi ng Propeta Muhammad, nang tumitingin siya sa kanan, nakikita niya, nakasmile siya. Nang tumingin sa kaliwa, umiyak siya. Nang nakikita niya yung descendant niya, offspring niya, mapupunta sa heaven, ngumingiti siya sa tuwa niya. Pero makikita niya sa left side, yung mga descendant niya, napunta ngayon sa hellfire. Siya yung root dito eh. Punta doon sa hellfire, umiiyak siya. Ganun ang pagmamahal ng mga propeta. So, na na-meet ng Propeta Muhammad si Adam, kapatid, tignan nyo ba, imagine nyo kapatid, si Propeta Muhammad, na-meet niya si Adam. Pwede sana yun ang Propeta Muhammad, kung wala lang ang Propeta Muhammad, hindi nagmamadali ang Propeta Muhammad na pinatawag sa urgent ng Allah Ta'ala, pwede pa siya makipagkwento kay Adam, napakadagal. Biruin mo, mamimit ngayon ni Adam, alayhis salam, yung greatest sa mga offspring niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of the greatest. Tapos mamimit kayo ng Propeta Muhammad, ang beginning niya, ang saan tayo nanggaling lahat kay Adam. Pero kailangan ng Propeta Muhammad magmadali kasi may mission siya na i-fulfill. Ito yung essence ng topic natin, yung mission na i-fulfill ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa sabi ni Jibril, na'am, kad ursila ilayhi. Kafutiha lana. Hanggang sa binuksan sa kanila yung heaven, tapos farahaba bih wa da'a li bil khair. Tapos nagsalam sa kanya si Adam. Sabi ni Adam sa kanya, peace be upon you, O pious prophet, or O pure prophet. So, nag-invocate sa kanya si Adam ng mabuti
Tapos, nagsalam sa kanya si Adam. Ito naman talaga yung salutation ng lahat ng propeta. Assalamu alaikum. Peace be upon you. May the peace and blessings of Allah be upon you. Tapos nag-salutation sa kanya, pumunta na naman ngayon. Thumma urija bina ila sama'i thani. Tapos pinapunta na kami, sabi ng propeta Muhammad, pumunta kami ngayon sa second level ng heaven. Istaftaha Jibril fakila lahu man anta. Nag-request ngayon si Jibril ipabukas yung pinto. Pero before bubuksan sa yung pinto, dapat magtanong. Biruin mo si Jibril, papuntang baba lang dito. Pero ngayon, hindi ka pwede pumasok without permission. So magtatanong ang angel. Sino to? Sabi niya, Jibril. Man ma'aka? Sinong kasama mo? Sabi niya, si Muhammad. Sabi niya, waqad ursila ilayhi. Meron bang mission na pinada ang Allah kaya siya nandito? Sabi ni Jibril, na'am, meron. Bubuksan ngayon ng heaven, second level ng heaven. Pagbuksan na ngayon ng second level ng heaven, doon nakita ng propeta Muhammad ang dalawang khalat. Yahya wa khalat ay ibig sabihin ng khalat, ibn khalat. Yahya wa Isa ibig sabihin magpinsan sila sa mother side. Khalat ibig sabihin magpinsan sila sa mother side. Si Yahya and Jesus Christ, which is tinatawag John the Baptist, si Yahya in the literature of Christianity, and Jesus Christ, nandoon sila. Farahaba bi wa da'awa li bil khair. And they salute me. Nagsalam sila sa akin. Sabi ng propeta Muhammad, sinabi ko rin sa kanya, Assalamu alaikum, wa alaikum salam. At nag-pray sila sa akin na mabuti. Sabi niya, oh, welcome, Pios, or the pure prophet, welcome. So, winelcome ngayon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dalawang propeta na si Jesus and Yahya. May the peace and blessings of Allah be upon them both. Thumma urija bina ila as-sama'i ath-thalith. After that, sa second level ng heaven, nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jesus and Yahya, John the Baptist. Ang third level ng heaven na nakita ng Propeta Muhammad doon ay si Yusuf. Si Joseph. The story ng literature ng Christianity is Yusuf. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qad u'tiya shatrul husni. Binigyan siya half of beauty of humanity. Allahu Akbar, gaano kagwapo si Yusuf. So, ibig sabihin, ang gwapo ni Yusuf, binigyan sa half of beauty of humanity. Subhanallah. O sabi ng mga ibang ulama, binigyan siya ng half beauty ni Adam kasi pinakagwapo talaga si Adam. Kasi si Adam, ginawa talaga ng Allah ng sa kamay niya, pero hindi lang nakita natin ang itsura ni Adam, pero binigyan sa half beauty of Adam. Pero sabi ng propeta, binigyan sa half beauty of humanity. Napakagwapo niya. Warahaba bih wa da'ali khair. Nagsalute siya sa akin, nagsalam siya sa akin, tapos nag-respond din ako sa kanya. Sabi niya, welcome, prophet or pious prophet, welcome. So, pumunta na doon ng propeta Muhammad. Tapos sabi ng propeta Muhammad, dinala na naman kami doon sa level na fourth level. Ila sama'ir rabi'. Ibig sabihin, fourth level ng heaven. Sabi ng propeta Muhammad, fastafta Jibril, nag-request si Jibril pabuksan ng gate. Tinanong siya, sino ka? Sabi niya, si Jibril, sinong kasama mo? Ang sabi niya, ang kasama ko ay si Muhammad. Tinanong siya, may mission ba siya dito? Sabi ng Jibril, naam, meron. Doon sa fourth level ng heaven, sabi ng propeta Muhammad, doon na-meet ko si Al-Idris, Enoch in English. In literature, si Enoch, ito yung si Nabiullah Idris. So, si Nabiullah Idris, sa belief ng Quran, nakalagay sa Quran, siya ay kinuha siya ng angel of death, ang soul na doon mismo sa fourth level ng heaven. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, وَرَفَعْنَا مَكَانَهُ عَلِيًّا. We raise him in the station most praised. Ibig sabihin, doon sa station na yun, rafa'na maqam aliyya. Ibig sabihin, sa station na pinipraise ng Allah Ta'ala, ibig sabihin, well praised, ito yung fourth level ng heaven. Doon siya kinuha ng angel of death. Sa story ni Idris, yung si Enoch, doon siya namatay, kinuha siya, inalis ang soul niya. Na nakita niya ng heaven, inalis na yung soul niya, doon mismo sa fourth level ng heaven. Doon siya nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah sa aya ng Allah Ta'ala, Suratul Maryam, aya, verse 57, sabi ng Allah, وَرَفَعْنَهُ مَكَانَ عَلِيًّا. So, riniraise namin si Idris, si Enoch, sa station, yung most praise.
Thumma urija bina ila as-sama'il khamis. Tapos sabi ng Propeta Muhammad, pumunta na naman kami ngayon sa 5th level ng heaven. Nag-request si Jibril. Pero kapatid, before tayo i-assume natin yung 5th level ng heaven dito, gusto ko i-sabihin sa inyo kapatid, gaano kalaki yung tinatawag as samawat. In each level kapatid, isang heaven na ganyan, papunta ka sa second level ng heaven, ang gap niyan kapatid, para kang magtatapon ng isang ring sa pinakamalaking desert. Yun ang gap ng between first heaven and second heaven. Parang isang ring na itatapon mo sa pinakamalaking desert. Yun ang gap ng first heaven to second heaven. Then next and second heaven to third heaven, ganon din ang gap, para magtatapon ka ng isang ring. Tatapon ka sa isang ring, pinakamalaki ng ring na yun sa desert, dun, yun ang ring na yun, yun lang yung samawat. Yun lang yung heavens na yun. Yun ang gap ng layo nila. Kaya sabi sa atin, 500,000 years ang distance niya. Kung in each level na yun. Tapos yung pinakamataas ng 7 heaven, pag pinakamataas ng 7 heaven, lahat ng 7 heaven na nako-cover up siya ng kursi. Wasiya kursi yung samawati wal. Ang kursi, nako-cover up niya lahat yung 7th heaven na yun. Pero yung kursi naman, ang laki-laki ng kursi, parang isang ring lamang, napakaliit ng kursi. Iko-compare mo sa aras. Ang aras, nasa loob niya yung kursi. Pero itong samawat, 7th heaven, nasa loob siya ng kursi. Tignan nyo gano'ng kalaking kursi, ang arsya ng Allah Ta'ala, yung throne ng Allah Ta'ala. Subhanallah. Ganon ka-powerful. Dapat, kapatid, pag iniisip mo talaga gano'n ka-powerful ng Allah. Kaya kapatid, tama talagang sabi ni Abdullah ibn Mas'ud. Kung gusto mo maraman ng Allah Ta'ala, makapag-worship ka sa Allah, alamin mo muna ang Allah. Pag hindi mo alam ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid, hindi mo alam gano'n ka-powerful ang Allah Ta'ala, gano'n ang Allah Ta'ala gumawa hindi ka magsiserve ng mabuti sa Kanya. Minsan, yung rights ng Allah Ta'ala, yung power ng Allah Ta'ala, binababa mo. Kaya hindi mo alam siya, kapatid. Kaya dapat talaga nag-aaral ka, inaaral mo, sino ba yung Allah? Gaano ba ka-powerful na? Tignan mo kapatid, ang laki ng samawat, pero dunya lang to, parang napakaliit ng dunya na to, pinagagawa ng tao. Compare mo sa heaven, subhanallah. Nang pumunta lang si Prophet Muhammad on the 5th level of heaven, doon na-meet ng Propeta Muhammad si Harun. Sino si Harun? Si Aaron, the brother of Moses. Si Aaron, the brother of Moses. Na-meet siya ng Propeta Muhammad, farahaba bi wa da'ani bil khair, and he salute me and I respond his salutation, and he invocate a good to me. Ibig sabihin, nag-invocate siya sa Allah Ta'ala para sa akin na mabuti. Thumma urija bina ila as-sama'il sadis. Tapos sabi ng Propeta Muhammad, pumunta na naman kami sa 6th level ng heaven. Doon sabi ng Propeta Muhammad, na-meet ko sa 6th level ng heaven ay sino? Si Moses. Nang nakita ng Propeta Muhammad si Moses at nakita ni Moses si Propeta Muhammad, umiyak si Moses. Hindi umiyak si Moses na umiyak si Moses dahil nakita niya ang expected ni Moses, siya ang pinakamaraming descendant na followers. Pero nang nakita niya si Prophet Muhammad, dumating na yung taong pinakamaraming followers. Second lang si Moses. Hindi ito, walang hasad dito kapatid. Ang rivalry ng mga messenger full of love, walang hatred dito, walang envy. In fact, dito mo makikita ang essence ng pagmamahal sa atin ni Moses. Kung paano nangyayari ang pagmamahal ni Moses, matatopic din natin yan. So sabi, umiyak si Moses. Hanggang dinescribe ng Propeta Muhammad nang nakababa siya ng isa, ano bang itsura ni Moses? Sabi niya si Moses, napakalaking tao, malaki yung katawan niya. Tapos sabi niya, yung build ng katawan niya, kaya nga yung isang ginanyan na lang yung stick niya, yung isang tao namatay, si Moses. Tapos si Jesus, in-interpret ng Prophet Muhammad, yung buhok niya, hindi naman kulot masyado, hindi rin straight, yung complexion niya between abyad wal ahmar. Ibig sabihin dito, white and red. Yung complexion ni Jesus Christ, yung katawan niya tamang-tama lang. Kay Moses, ang katawan niya shadid, malakas. So, na-meet ng Prophet Muhammad, on the 6th level of heaven, na-meet niya doon si Moses. At the 7th level of heaven, nang dumating sa Prophet Muhammad at saka si Jibril, na-meet nila doon si Abraham. Doon sa 7th level ng heaven, na-meet nila sa Abraham, doon si Abraham makikita ang tinatawag Baitul Ma'mur. Ang Baitul Ma'mur, kapatid, sabi ng mga ulama, isa tong hiyal. Ibig sabihin ng hiyal sa Arabic, kapatid, na in front niya yung Kaaba.
yung kunwari dito yung Baitul Ma'mur, ito yung Kaaba. Kaya tinatawag siya hiyal, ibig sabihin ng hiyal dito, opposite, ano siya, face to face. Pag bumaba tong Baitul Ma'mur dito sa Kaaba, same level siya, ibig sabihin na straight up papunta sa taas, doon mismo yung Baitul Ma'mur. Kaya sabi ng ulama, isang blessings na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abraham alayhi salatu wassalam, siya yung nag-build ng Kaaba. After ng death ni Abraham, pinares siya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa gilid ng Baitul Ma'mur. Kaya doon si Abraham, nakita ng Prophet Muhammad, nagre-rest siya sa gilid ng Baitul Ma'mur. Yung worship place doon sa hadara ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin doon sa Allah ta'ala sa heaven. Sabi ng Propeta Muhammad, ang Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kullu yawm 70,000 malak, thumma la ya'uduna. Sabi ng Propeta Muhammad, doon sa Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilayhi. Sabi ng Propeta Muhammad, doon sa Baitul Ma'mur, 70,000 angels ang pumapasok doon each day, hindi na sila bumabalik magpakailanman. Kapatid, isipin mo ba? 70,000 angels every day. At the time na yun, ilang trillion years na kayo, billion years, trillion years na yun. Bilangin mo ko kaya kapatid, 70,000 times, trillion years mo, gano'ng karami ang angel sa taas ng langit. Subhanallah. Ganun kalaki ang, ganun kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, ito kapatid, magtatafakkur ka, mag-iisip ka, gano'n ka less insignificant talaga itong mundo na ito pinag-aagawan natin. I-compare mo sa paradise. Sabi ng Propeta Muhammad sa mga sahabat, "Law ta'lamuna ma a'lamu, la dahiktum qalilan wa la bakaytum katiran." If you know what I know, sabi ng Propeta Muhammad, you would laugh a little and you will cry much. Bakit? Kung alam niyo, sabi ng Propeta Muhammad, yung nakita ko, iiyak kayo ng marami at ngingiti lamang kayo ng konti. Bakit ya Rasulullah? Sabi ng Propeta Muhammad, meron 4 fingers doon sa heaven. Every space, katulad ng laki ng 4 fingers doon sa heaven, lahat na yun, every face na yun, ng katulad ng 4 fingers ng kamay, mayroon lahat doon angel, nagpuprostrate sa Allah Ta'ala. Natatakot. Sabi ng Propeta Muhammad, nagmumorn na yung heaven, pero may right sila mag-mourn. Ganun kadaming angel na taas ng heaven. Every katulad ng laking span na 4 fingers, mayroon doon lahat mga angel na nag-worship sa Allah Subhanahu. Walang tigil. Walang tigil. Ang pagkain ng angel, tasbih. Mag-worship lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dito tayo. Sabi ng Propeta Muhammad, kung alam nyo lang yung kung nakita nyo lang yung nakita ko, ibig sabihin nakapunta ko sa Mi'raj, sabi ng Propeta Muhammad, makakahanap kayo, sabi ng Propeta Muhammad, ng tranquility pag lumapit kayo sa asawa nyo. Kasi ang tranquility mahanap mo sa asawa pag lumapit, lalo na pag nag-asawa ka, first time mo nag-asawa, tapos yung parang honeymoon mo, napakaganda ng pakiramdam nun. Sabi ng Propeta Muhammad, ang ganun pakiramdam, hindi mo mararamdaman kung alam mo lang kung nakita nyo lang yung nakita ko at nalaman nyo lang nalaman ko. Sasabihin ng Propeta Muhammad, papangarapin nyo, sana naging kahoy na lamang kayo. Ganun kapatid. Wala lang tayo alam, hindi lang natin alam. Ngayon doon sa 7th heaven, tingnan mo 70,000 angel papasok doon. Each day, hindi na sila babalik. Ilang trillion years na kaya yun. Subhanallah. Hindi natin na alam. Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ang Allah lamang nakakaalam ng totoo. Tapos sabi ng Propeta Muhammad, tapos ko doon sa Baitul Ma'mur, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Sabi na thumma dhuhiba bi ila sidratil muntaha. Sabi ng Propeta, tapos pinadala na naman ako papunta doon, sabi ng Propeta, sa sidratul muntaha. Ida waraka kal adani fil. Pumunta doon ako sa sidratul muntaha, mayroon doon napakalaking kahoy. Sidratul muntaha. Yung waraka, ibig sabihin yung leaves niya, ibig sabihin ng waraka dito sa Arabic, yung leaves niya, sabi ng Propeta Muhammad, kal adanil fil, katulad ng tenga ng elephant. Ang laki ng kahoy na yun sa Hajaratul Aswad, ang kahoy na yun yung tinatawag doon sa Muntaha. Sabi ng Propeta Muhammad, kung i-erase siya ng radar for 100 years, i-ano siya ng radar, yung shade niya lamang, layak tauha. Hindi niya maabot yung shade pa lamang. Ganong kalaki yung Sidratul Muntaha. Yung 100 years na mag-erase ang radar, pinakamabilis, hindi niya maaabot yung shade lamang, in 100 years i-ano niya, tatakbuhin niya.
Ganun kalaki yung Sidratul Muntaha. Yung ito niya yung atmos, yung ending ng Sidratul Muntaha. Tapos sabi ng Propeta Muhammad, pumunta na ako sa taas. Meaning, paglampas mong Sidratul Muntaha, papunta ka na sa Jannah. Tapos sa Jannah, papunta ka na sa Arash. Sa throne ng Allah subhanahu wa ta'ala. Punta ka sa throne ng Allah ta'ala. Doon sa Jannah, interpret sa atin ng Propeta Muhammad, napakaganda ng Jannah. Doon pinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Al-Kawthar. Yung river life, yung Al-Kawthar, bibigay sa kanya ng Allah ta'ala. Tinanong niya si Jibril, ano yung tubig na yan? Ang daming umiinom na ibon, tapos made of emerald, made of corundum, made of diamonds, made of gold, lahat ng mga vessel na doon, napakadami. Parang sabi ng propeta, lumiliwanag, sabi ng propeta, sabi niya, tapos uminom ang propeta, napakasarap niya. Tapos tinanong niya si Jibril, sabi niya, Adan al-Kawthar, a'ataka Allah. Yan ang al-Kawthar, binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan yung umma mo iinom sa al-Kawthar. Doon sabi ng propeta Muhammad, nang pumunta ko doon sa Sidratul Muntaha, mayroon ako doon nakita doon, apat na river. Apat na river na yon ay tinatawag, two are hidden and two are apparent. Ibig sabihin, yung dalawa hidden, yung dalawa naman is hidden, yung dalawa nakikita siya. Yung dalawa batinan, yung dalawa batinan, ibig sabihin hidden na yon. Yun ang tinatawag na Jannah doon sa paradise. Jannah, hidden. Allah Ta'ala lang nakakalam. Yung dalawa naman na to, ad-dahiran, dalawa yan, na present sa atin, ito yung tinatawag na Nile. Ang Nile dito yung Nile, at saka yung Furat, yung Euphrates. Nile River and Euphrates. It symbolizes, meron doon sa kabilang buhay, doon sa heaven, yung mga ito, sa paradise. Doon sa Sidratul Muntaha. Doon sa paradise, nakita ng Propeta Muhammad yung Al-Kawthar, umiinom yung mga manok doon, umiinom doon sa mga ibon sa Al-Kawthar. Sabi ng Propeta Muhammad, nag-i-enjoy talaga itong mga manok na to, umiinom. Sabi sa kanila ni Jibril, ya Muhammad, mas mag-i-enjoy ang tao kakain dyan. Ibig sabihin, papunta mo sa paradise at makain mo yung mga ibon na yun, mag-i-enjoy ka sa sarap nila, subhanallah. Meron din time, itatopic natin yung itatopic ko sa next, inshallah kung makatopic ako, pag-iisipan natin, itatopic natin yung tour in paradise. Mag-tour tayo sa paradise. So may din natin yan. Yung sinabi ng Prophet Muhammad dun sa loob ng paradise. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Pagdating noon, pumunta ng Propeta mo sa Arash. Hindi na sumama si Jibril, kapatid. Hindi niya na kaya sumama dun. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na kaya ng Jibril sumama dun sa taas ng langit. Dito khilaf ang ulama, kapatid. Nang pumuntang Propeta Muhammad dun sa taas ng langit, sabi ng mga ulama, nakita kaya ng Propeta Muhammad ang Allah or hindi? Sabi ng mga ibang ulama, only sa thinking nila, sabi nila, impossible hindi makita ng Propeta Muhammad ang Allah kasi ni-invite siya tapos hindi mapapakita sa kanya. Pero si Abdullah ibn Shaqiq, si Abdullah ibn Shaqiq is isang tabi'in. Sabi niya kay Abu Dhar, si Abu Dhar ay sahabi ng Propeta Muhammad, companions. Sabi niya kay Abu Dhar, Abu Dhar, kung nandito lang ang Propeta Muhammad, tatanungin ko to sa kanya. Sabi niya, Abu Dhar, anong tatanong mo? Sabi niya, tatanungin ko sa kanya, yung nag-Isra wal Mi'raj siya, yung nag-night journey siya, nakita niya ba talaga ang Allah? Sabi ni Abu Dhar, hindi mo na kailangan tanungin, kasi natanong ko na yan sa Propeta Muhammad. Si Abu Dhar, si Abdullah ibn Shaqiq, hindi niya man naabutan ng Propeta Muhammad. Isa siyang tabi'in, ibig sabihin student siya ng mga companions ng Propeta Muhammad. Sabi ni Abu Dhar sa kanya, tanong ko na sa Propeta Muhammad. Sabi ko sa Propeta Muhammad, o Propeta ng Allah, nakita mo ba yung Allah? Sabi ng Propeta Muhammad, Ra'aytu nur, ang nakita ko, lights lamang. Ra'aytu nur. Sabi ng Propeta. O sa kabila, sabi ng Propeta, nur an naarahu. Sabi, paano ko makikita? Sabi ng Propeta, nakita ko lang lights. So, ibig sabihin pa kapatid, ang makikita mo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon lang sa kabilang buhay. Tatanggalin na ng Allah Ta'ala yung kibriya, yung hijab na sa mukha ng Allah Ta'ala, doon magkikita na natin ng Allah. So, yun ang pinaka-greatest bliss sa lahat. Mga topic natin yan sa Tour in Paradise. So, dito, ang Propeta Muhammad, tinanggap niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung 50 salah. Subhanallah. 50 salah. Nang bumaba ang Propeta Muhammad, na-meet niya si Moses.
Sabi ni Moses sa kanya, ilan ang binigay sa ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng propeta Muhammad, ang binigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, 50 salah. May sabi sa kanya ni Moses, bumalik ka doon, pabawasan mo. Hindi yan kaya ng umma mo. Kapatid, tignan mo kapatid yung tignan mo dito yung pagmamahal ni Moses. Tignan mo yung pagmamahal ni Moses, kapatid. Gusto niya na hindi tayo mahirapan. Kasi kilala niya, based on sa experience, kilala niya yung mga tao. Bumalik ka doon, Muhammad, hingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, pabawasan ng Allah ta'ala, ipapagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, babawasan. Pumunta ang propeta Muhammad, ginawa ng Allah 40. Pagbalik niya, nakita niya si Moses, tinanong siya ni Moses, ilang binawas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ginawang 40 siya, bumalik ka sa Allah, pabawasan mo, hindi yan kaya ng umma mo. Naging 30, kapatid, hanggang pinabalik niya ang propeta mo, naging 20, naging 10, hanggang 5, gusto niya papabalik ang propeta Muhammad. Gusto niya pabalik ang propeta Muhammad na 5 na lang, sabi ng propeta Muhammad, istahyo rabbi, nahihiya na ako sa Diyos ko Allah, bumalik pa ako, maghihingi na ako. Kasi kinumpleto ng Allah. Tapos bigla na lang nakarinig ang propeta Muhammad, pati si Moses, ng sound. Ibig sabihin yung words galing sa Allah Ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala, in hada khamsuna, hada khams, hada khamsuna, la yubaddalu qawlu ladayya. Sabi ng Allah, yan ang 50 salah. Ibig sabihin, yan ang 50, ginawa ko ng 5, pero yung reward ng Allah, sabi ng Allah Ta'ala, ang reward niyan ay 50 pa rin, pinagaan ko lang sa inyo, sabi ng Allah, hindi ko rin change ang word ko. Ibig sabihin, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang 50, kapatid, ginawa lang ng Allah 5, pero ang reward niya ay 50 pa rin. Isang sala kasi bi asri amthaliha, 10 times. So 5 yun, naging 50 pa rin. Pero niniles ng Allah ta'ala. Ito, kapatid. Tapos napunta ang propeta Muhammad sa heaven, tapos napunta sa hellfire. Doon sa hellfire, na-meet niya doon si Malik. Si Malik, kapatid, yung Qasim. Si Malik, yung tagabantay ng hellfire. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mali lam ati ahlus sama illa rahabu bih waddahiku li ghayr rajul ghayru hadha ar-rajul wahid fasallamtu alayhi wa radda as-salam alayya farahhaba bih wa lam yadhiq li wa lam yadhiku wa lam yadhiq li. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tayong, sabi ng propeta Muhammad, na pinuntahan each level to sa heaven na to, except pag nakita nila ako, sabi ng propeta Muhammad, they welcome me and they smile at me. Ibig sabihin, waddahiku li, ibig sabihin, nag-smile sila sa akin, pero ghayru rajul wahid, except sa isang lalaki na yun. Fasallamtu alayhi wa rudda as-salam alayya, nagsalam ako sa kanya. Sabi ng propeta Muhammad, nagsalute ako sa kanya, nag-return siya sa akin ng salutation, warahaba bi walam yadhiku li. At winelcome niya ako, pero sabi ng propeta Muhammad, hindi siya nag-smile. Hindi siya nag-smile. Sabi ni Jibril, Ya Muhammad, hadal Malikul Qasim. Siya na si Malik. Siya si Malik yung magpapanis sa mga tao doon sa hellfire. Siya yung hari doon sa hellfire, nina-appoint ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya si Malik. Al-Khasinu Jahannam lam yadhiku mundu khalq walau dahika ila ahadin la dahaka ilayka. Sabi ng Jibril sa kanya, siya si Malik, siya yung gatekeeper ng hellfire. Ever since na ginawa siya ng Allah, hindi siya talaga nag-i-smile. Kung mag-i-smile lamang siya, sabi ni Jibril, sa mga creation ng Allah Ta'ala, ikaw ang una i-smilean niya. Sa sobrang pleased na nakita ka niya ngayon. Allahu Akbar. Pero nakakatakot talaga, kapatid, si Malik. Ito si Malik, ang gatekeeper ng hellfire. In-appoint ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang bumaba ang propeta Muhammad after ng Isra wa Miraj, bumaba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minention niya to kay Hani, ang nangyari na to. Biriin mo, one night, kapatid, ha? Only one night, nadala yung lahat. Sabi ng propeta Muhammad kay Hani, na nakapunta ko sa Baitul Aqsa, Jerusalem, pumunta ko sa heaven,
Pumunta ako sa heaven, pumunta pa ako sa Jannah, pumunta pa ako sa hellfire, nalibot ko, pumunta pa ako sa aras, sa throne ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinuha ko itong sala. Sabi ng propeta, pagbalik ko, mainit pa yung higaan ko. Subhanallah. Mahirap kapatid paniwalaan yung pag wala kang faith. Subhanallah. Ang sabi sa kanya ni Umhani, O Prophet of Allah, do not tell them. Huwag mo siyang sabihin. Sabi ng propeta, I must. Kailangan ko. Wa ma alayka illa al-balagul mubin. Sabi ng Allah Ta'ala, ang role ng Propeta Muhammad is only to spread the message. Wala kang magawa. O sabi ng Propeta Muhammad, anong consequences ang nangyayari sa Propeta Muhammad pag sinabi niya ito? Pero sabi ng Propeta, wala kang magawa. Ito ay risala. Ito ay message pinadala sa akin ng Allah. Kailangan ko sabihin. Kahit alam niya, naghahanap ng way ang mga disbelievers, especially si Abu Jahal, na paano siya lalabanan ng Propeta Muhammad. Nang puntang Propeta Muhammad ganun, sinabi niya sa tao, yun sa Miraj siya. Ang tanong sa kanya ng mga tao, sabi niya, before pala sinabi ng Propeta Muhammad sa tao, na-meet niya muna si Abu Jahal. Si Abu Jahal. Sabi niya, Abu Jahal, sabi ng Propeta Muhammad, kagabi, nakapag-Isra Miraj ako. Ilain na. Hanggang saan? Ila Baitul Maqdis. Ila Baitul Maqdis. One night only. Na. Ba'da dalik, urida bi ila sama. Ba'da dalik, sabi ng propeta, rufi'a. Sabi ng propeta, rufi'a bi ila sama. Ba'da dalik, sabi ng propeta Muhammad, pinapunta ko ng Allah subhanahu wa ta'ala. Urijali ila sama. Sabi ng propeta Muhammad, urijali ila sama. Ba'da dalik, pinapunta ko ng Allah ta'ala buon sa heaven. Ibig sabihin, hanggang napunta ko sa heaven, sa 7 level ng heaven, papunta sa Jannah, sa paradise, papunta doon sa aras ng Allah Ta'ala. Tumawa si Abu Jahal. Ito yung sagot na gusto ni Abu Jahal marinig. Naghahanap ngayon si Abu Jahal ng way na paano niya isasarcastic ang Propeta Muhammad, paano niya isasarcastic ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, O Muhammad, yung sinasabi mo sa akin ngayon, pwede ba tawagin ko mga tao at sabihin mo rin anong sinabi mo sa akin ngayon? Yun ang gusto niya eh. Sabi ng Propeta, naan, gagawin ko. Pumunta si Abu Jahal, tinawag niya mga tribes ng Banu Ka'ab, Al-Ubay. Sabi niya, ya ma'ashar al-Ka'ab, Al-Ubay, ya ma'ashar al-Quraysh, kay mga Quraysh, lumabas na kayo, may news si Muhammad, may news si Muhammad. So lumabas lahat ng mga tao doon. Tinanong nilang Propeta Muhammad, ano yun? Sabi ng Propeta Muhammad, isang gabi, nakapag-Isra Mi'raj ako, only one night, Laylat, one night, pumunta ako sa Baitul Aqsa, papunta sa heaven, pumunta pa ako sa throne ng Allah Ta'ala. Lahat sila kapatid, nang narinig nilang sinabi ng Propeta Muhammad, akala nila fairy tales, nagpalakpakan sila. May mockery. Napakasakit dun sa Propeta Muhammad. May mockery. Nagpalakpak ang iba, naghiyawan. In fact, marami na that time kapatid ng Muslim umabas sa Islam, walang faith. Naghiyawan. Ano nangyari? Tuwang-tuwa si Abu Jahal. Nang sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad, hanggang sinabi na sa kanya Propeta Muhammad, okay then, kung nakapunta ka sa Baitul Aqsa, describe, sikhum lana. Describe mo sa amin ang yung Baitul Aqsa. Sabi ng Propeta Muhammad, kasi one night ka lang nakapunta Propeta Muhammad, hindi na akan ma-recognize, pero sabi ng Propeta Muhammad, ginawa ng Allah, tumayo ko sa Hijr, dinisplay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ang itsura ng Baitul Aqsa. Tapos dinidescribe ko sa kanila. Ito yung pintuan dito dyan. Tapos sinabi niya, asabta, tama ka. Yung mga iba doon, nakapunta doon, nagmusafir doon, nag-travel doon, kasi alam nila 1 month plus mag-travel doon, babalik 1 month plus. Sabi niya, paano ka makapunta doon ng layo-layo travel doon? Tapos sabi niya, isang hindi lang nakapunta ka doon, papunta ka pa sa heaven. Subhanallah. Dinescribe sa kanila ng Propeta Muhammad. Sabi ng Propeta Muhammad sa kanila, kung ayaw nyo maniwala sa akin, sabi ng Propeta Muhammad, tanungin nyo, mayroon dyan caravan. Kafila, o caravan, Yung kafira dito, yung mga caravan, sabi ng Propeta Muhammad, darating sa inyo ngayon, papunta na dito. Tanungin nyo sila, sabi ng Propeta Muhammad, nadaanan ko sila, nawala yung ano nila, yung camel nila. Tapos sinabi ko sa kanila, nandun yung camel sa place na yun. Sabi ng Propeta, uminom pa ako, sabi ng Propeta Muhammad, yung tubig nila. Tapos, nang dumating na yun, inabangan nila talaga yung mga caravan na yun, dumating doon, tinanong nila, totoo bang nawalan ka ng camel? Oo, sabi niya, nawalan kami ng camel eh. Pero bigla kami na may boses na takot kami. Yun yung sinabi ng Propeta Muhammad. May narinig kami na boses na natakot kami.
Nahanap namin yung camel, tapos yung mga inuman namin, nabawasan ng konti. Yung sabihin, totoo sinabi ng Propeta Muhammad. Pero ano, naniniwala ang mga tao, kapatid? Hindi. After nang ginawa ng Propeta Muhammad na yun, hindi pa rin sila naniwala sa Propeta Muhammad. Nagmamakiri pa rin sila. Tumatawa sila, naglalaping sila. Pinagtatawan nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sa event na yun. Wala doon si Abu Bakar Siddiq. Wala si Abu Bakar Siddiq. Nang dumating si Abu Bakar galing sa business, sabi niya, Abu Bakar, narinig mo ba ang sinabi ng kaibigan mo, si Propeta mo? Sabi niya, ano? Na nakapunta daw siya sa, sa Baitul Aqsa. Galing sa Baitul Aqsa sa Jerusalem, pumunta siya sa Samawat, sa Heaven. Galing sa Heaven, nakapunta siya sa Paradise. Sa Paradise, nakapunta siya pa siya na Hellfire. Nakapunta pa siya doon sa throne ng Allah Ta'ala. In just one night, pagbalik niya, mainit pa yung higaan niya. Ganong kabilis. Sabi ni Abu Bakar, tingnan mo si Abu Bakar, kapatid. Ang pangalan niya talaga Abu Quhafa. Original name is Abu Quhafa, tinatawag siya Abu Quhafa. So, ang sabi ni Abu Bakar Siddiq, radiyallahu anhu, wa in ka nakalahu faqad sadaq. Kung nasabi man ng Propeta Muhammad yun ay totoo. Yun ay totoo. Kaya tinawag siya Siddiq. Doon na pinangalan siya Siddiq. Nagpatotoo siya talaga siya. Siddiq, the truth. Sabi ni Abu Bakar, lampas pa doon. Maniniwala ko galing kay Propeta Muhammad. Kasi hindi siya nagsisinungaling. Yun si Abu Bakar Siddiq. Radiyallahu. Dito kapatid, na ano bang makakuha natin aral sa Isra wal Mi'raj na to? Unang-una, first, makuha natin aral dito sa Isra wal Mi'raj. Itong Isra wal Mi'raj na binuksan ng Allah Ta'ala ang heart ng Prophet Muhammad in 3 times. Ibig sabihin, cleanse ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung heart niya 3 times. Galing cleanse ng mga angel. Before sila nag-Isra Mi'raj, nililinis talaga. Kaya ang Prophet Muhammad, napakagandang akhlak. Wa innaka la ala khuluqin adim. You are the best character. Exalted, most great character, sabi ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad. Kung character lang ang pag-uusapan, subhanallah, grabe ang character ng Propeta Muhammad. Tapos si Propeta, mercy, rahmatan lil alamin. Dahil sa nininis ng Allah Ta'ala, prefer na siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil before bata pa sa pinifer na siya ng Allah Ta'ala. Remember one time ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as a human being, talagang mayroon tayong mga curiosity. So nakita niya mayroon mga nag-party ganyan, may wedding, kasi that time pag nag-wedding mayroon yan tambourine, nagagamit. Ginawa ng Prophet Muhammad that time at the age of 23 or 26 ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya sa mga kasama niya, sabi niya, wait here. Titignan ko, sabi niya, hintay kayo dito, may titignan ako doon, mayroon tumutunog ng mga tamborin doon. Nakita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upo siya doon, nakinig siya muna ng sandali, upo siya ganyan. Habang nakikinig siya, kasi may wedding party ganyan, nakikinig siya ganyan, nagkakikisayan, nakatulog ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagtulog niya, paggising niya, nakaharap sa kanyang araw, napakainit ng araw, nakaharap sa kanya. Umalis ang Propeta Muhammad, sinet siya ng Allah Ta'ala, hindi bagay sa kanya nandun, pero hindi niya na yun inulit ever since na gano'n. Yun lang. As a curiosity, umupo siya gano'n. Connection, lahat ng ginagawa ng Propeta. In the beginning ng pinanganak ang Propeta Muhammad, meron na lights na lumabas galing sa sinapupunan ng nanay niya. Lahat to in the beginning, meron talagang prefer na siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, being the last prophet of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero that time, na yung pinaka-greatest, yung pumunta na siya ng Isra Mi'raj, ito, yung binuksan niya yung heart niya, lininis niya yung heart niya, cleanliness ng heart niya. Grabing mercy. Matatapik din natin ang biography ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Second, anong makukuha natin lesson sa yung first kanina, yung binuksan ng heart ng Prophet Muhammad, yung breast niya. Yung second dito, makukuha natin leksyon, ibra. Ibig sabihin lesson, makuha natin ibra sa na to ay si Moses. Si Moses, yung pagmamahal niya sa ummat ng Propeta Muhammad, even though siya ay propeta ng Bani Israel. Kung makita mo si Moses, ibang quality ni Moses. Si Moses, sobrang hard ang quality niya. Kaya minsan si Propeta Muhammad, i-interpret na si Omar Khattab as Moses. Sabi niya, Omar Khattab, ikaw ay so severe. Ibig sabihin, stricto ka, katulad ka ni Moses. Abu Bakar, ikaw naman katulad ka ni Jesus. Soft, pero magaling. So, may mga attributes sila. Ang mga propeta,
Lahat ng mga risala nila is only one God. Pero yung personality ng kapatid, iba-iba. May soft, may hard, may ano. Si Moses to, parang nakikipag-argue. Parang kaya-kaya ni Moses makipag-argue. Sige, bumalik ka sa Allah, pabawasan mo. Pero si Propeta Muhammad, tingnan nyo, nahiya na siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahiya na ko. Pero ito kapatid, dapat magpasalamat din tayo kay Moses. Kung di dahil kay Moses, kung di siya naging dahilan, binigay ng Allah dahilan, naging 50 ang sala natin. Kapatid, wala na siguro, mabibilang mo lang siguro ngayon na nagsasala. 5 times prayer pa lang kapatid, ang dami na hindi nagsasala. Subhanallah. Ang dami hindi nagsasala 5 times pa lang. Bakit kung ginawa na ng Allah 50? Kaya sabi ni Moses, kaya sabi ng Propeta Muhammad, la hikma illa dhul tajriba. There is no wisdom except by experience. Ngayon si Moses nagtuturo sa kay Propeta Muhammad based on experience. Sabi niya, "Oh Muhammad, I know your ummah. Alam ko yung ummah mo. Kilala ko yung tao kasi matagal kong nag-rule sa Bani Israel. Ang ummah ko mas malaki pa sa ummah mo pero napaka hard-headed, matigas ang ulo. Matigas, stubborn. Hindi sumusunod. You think na makakaya ng ummah mo, napakalit lamang ng ummah mo." In fact, tama yung sinabi ni Moses. Kaya naging rason siya na pasalamat din tayo kay Moses. Ginawa siya ng Allah Ta'ala ng rason. Binawasan ng 50 prayer na yun. Ginawa na lang 5. Pero tingnan mong mercy ng Allah, ginawa pa rin ang reward 50. Third lesson makuha mo. Ang third makuha mo to lesson, yung bless ng Allah Ta'ala, yung Jerusalem. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladhi baraknahu lahu linuriya min ayatina innahu was-sami'ul alim." Sabi ng Allah Ta'ala, Aqsa alladhi baraknahu. Ibig sabihin ng Jerusalem at saka sa gilid niya papunta sa Syria, Sham, ganyan, Jordan, lahat yan blines ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung binigay ng Allah Ta'ala place, na blessed place, binigay ng Allah sa mga propeta. Ito yung prenamis ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Moses, yung Jerusalem. Kaya lang hindi nakapunta si Moses kay Jerusalem. Nabutan na siya ng kamatayan. Pero yung nakapunta sa Jerusalem, nag-rule sa Jerusalem na matagal, si Yusha bin Nun. Ito yung tinatawag si Joshua. Si Joshua, isang follower ni Moses. After na namatay si Moses, pati si Harun siya binigay sa kanila ng Allah Ta'ala yung blessed place. Ito yung Jerusalem. Unless na iti-turn down nila yung kagustuhan ng Allah at ginawa nga ng mga Jews. Tinurn down nilang kagustuhan ng Allah. Pinatay nila mga propeta. Ilang propeta pinatay nila? Pinatay nila si Yahya, John the Baptist. Pinatay nila si Zakaria. Nang pinatay nila si Yahya, gusto nila mamatay pati si Zakaria. Anong ginawa nila? Sabi niya, dapat papatayin din natin si Zakaria. Nang tumakbo si Zakaria, patayin nila si Zakaria. Nagtago si Zakaria. Nang tumakbo si Zakaria, nakita siya ng kahoy. Sabi ng kahoy, Zakaria. Nagulat si Zakaria, nagsalita ang kahoy. Ato, tinanong ng Propeta Muhammad, nang na-meet niya doon meron instances na sabi sa hadis, na-meet ng Propeta Muhammad si Zakaria. Ang tinanong ng Propeta Muhammad si Zakaria, anong nangyari? Paano ka namatay? Sabi ni Zakaria, nang nagtago ko doon sa kahoy, tinawag ako ng kahoy, magtago ka dito sa loob ng kahoy, hinahabol siya ng mga tao. After nila pinatay si Yahya, pinutulan ng ulo, dahil sa request ng babae na yun, mayroon galit. Sa request niya sa king, pinatay nila, nilagay ang ulo ni Yahya, John the Baptist alayhisalam. Ngayon, papatay nila naman si Zakaria, yung tatay ni Yahya. Na nagtago si Zakaria doon sa kahoy, nagbukas ang kahoy, doon nagtago si Zakaria sa loob ng kahoy. Anong nangyari? Ang ginawa ni Iblis, tumulong si Iblis. La'natullah alayh. Sinabi niya sa mga Bani Israel, pumunta kayo dito, nandito si Zakaria. Sabi niya, saan? Dito sa kahoy. Sabi ng mga tao ng Bani Israel, mga Israel, sabi, bakit nandiyan sa kahoy? Paano mapunta sa kahoy? Tingnan mo yung rida niya. Ibig sabihin yung suot niya damit, nakalabas yung dulo, ayan dyan sa loob. So, ang ginawa ng mga Bani Israel, gusto nila sunugin. Sabi ni Iblis, wag niyong sunugin. Dapat gagamitan niyo siya ng minsyar. Ang ibig sabihin ng minsyar, kapatid, yung parang chainsaw, gagamitan mo siya ng minsyar. So, ang ginawa nila, chainsaw nila yung kahoy. Tinanong ng Propeta Muhammad si Zakaria, Zakaria, naramdaman mo ba yung sakit ng inano nila yung chainsaw yung kahoy na nandun ka sa loob, namatay ka? Sabi ni Zakaria, at time ni chainsaw nila yung kahoy, inalis na ng Allah Ta'ala ang soul ko, wala na ako naramdaman. Pero nilagyan ng Allah Ta'ala ng soul ang kahoy, nasaktan ng kahoy. Allahu Akbar. Ito yung mu'jizat ng mga nabi. Subhanallah. Ilan propeta pinatay nila? So ngayon, promise sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in Jerusalem, after ginawa nila sa mga propeta, pati si Jesus Christ, hindi sila naniniwala. He came to His own, but His own received Him not.
ang ginawa ng Allah, binigay na ngayon ng Allah Ta'ala ito sa mga Arab sa line ni Ismail. Ito na ngayon pumasok ang jealousy nila. Fourth lesson makuha natin sa Pag-Isra o Mi'raj. Fourth lesson ay ang important ng sala. Kapatid, ang important ng sala, kapatid, ang saum, fasting, ang ahkamul Islam, faraid, ahkamul jihad, hudud, lahat ng mga law na to, pinadala ng Allah Ta'ala revelation by Gabriel. Meron dito tinatawag wasit o mediator between Allah Ta'ala and His creation, Gabriel. Kapatid, ang pinakamahalaga dito yung sala, kapatid, hindi pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Gabriel. Pinadirect ng Allah Ta'ala ang Propeta Muhammad dun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At the only sa religion ng Islam, among sa mga obligatory sa Islam, the only one na walang exception, walang necessity kailangan dito, ito na yung sala, kapatid. Ang fasting, kapatid, pag matanda ka na, pwede hindi ka na mag-fast pag di na kaya ng katawan mo. I-exempt ka ng Allah. Magpakain ka ng mahirap. Ang kapatid, ang Hajj, pag wala kang pera, hindi ka obligatory mag-Hajj. Man istata'a ilayhi sabil. Ibig sabihin sa man istata'a ilayhi sabil ito, yung kaya mo, maging way, para anong sabil, mapunta doon sa pag-Hajj, kung hindi mo kaya, financially disabled ka, hindi ka pwede. Ngayon, financially able ka, pero sa katawan naman, disabled ka naman, hindi mo rin kaya, hindi ka rin obligatory. Pero kapatid, ang sala, the only sala, walang exception. Subhanallah. Kahit magkasakit ka, hindi ka pwede hindi magsala. Pwede ka magsala, sabi ng Propeta Muhammad, nakaupo, kung hindi mo kaya, nakatayo. Kung hindi mo na kaya, nakaupo, pwede sabi ng Propeta Muhammad, nakahiga ka. Kung hindi mo kaya, nakagilid ka pa kaliwa, nakagilid ka pa kanan. Sabi ng Propeta, kung hindi ka magagalaw, pwede magsala ka, yung mata mo lang gumagalaw. Subhanallah. Basta importante rito, hindi mo alis yung sala. Walang exception ng sala. Kahit paralyzed ka pa, pwede ka magsala. In fact, kahit sa pinakamahirap nangyayari sa magsasala ka pa rin, wala nang mahirap kung hindi ka nasa battlefield, nag-jihad fi sabilillah. Pag nag-jihad ka na sa battlefield ka, fi sabilillah, mayroong tinatawag salatul khawf. Magsasala ka pa rin habang yung isang row nagipagsala nandun sa imam, yung isa naman kumakalaban sa kalaban. Pero ikaw nagsasala ka, nangingi ka ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung obligatory na salato, hindi mo pwede kahit nasa paggera ka pa. Kaya sabi ng mga salafus salih, mga scholar ng mga salaf, according sa majority sa kanila, kahit sabi niya, kung mag-spy ka sa kalaban mo, kunwari may gera, jihad fi sabilillah, tapos kalaban mo yung ibang mga kuffar, may gera, kung nag-spy ka sa kanila, sabi ng mga salafus salih, pwede ka magsala kahit magganyan ka lang ng kamay mo. Kung mabibisto ka nila, pwede. Sa mga ng mga ulama. Isang sahabat, ikukwento ko sa inyo, ang pangalan ng sahabat na to ay si Abdullah ibn Qais. Ang pangalan ng sahabat na to ay si Abdullah ibn Qais. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang kaya patayin si Khalid bin Sufyan al-Hudali? Si Khalid bin Sufyan al-Hudali, gumawa siya ng grupo. Sa time ng Propeta Muhammad para kalabanin ng Propeta Muhammad. Kasi ayaw niya maniwala sa pagka-propeta ng Allah Ta'ala. Propeta ng Muhammad. Gusto niya ngayon patayin ng Propeta Muhammad. Gumawa siya ng grupo. Nag-recruit siya. Si Khalid bin Sufyan al-Hudali. From the tribe of Hudal. So sabi ng Propeta Muhammad, sinong makakapatay sa kanya? Sabi ni Abdullah ibn Qais, ana ya Rasulullah. Sige, sabi ng Propeta Muhammad, ikaw. Ganon ang mga sahabat. Pagpunta doon ni Abdullah ibn Qais, nasa daan siya, kapatid, inabutan siya ng Salatul Asr. Ngayon, hindi niya alam ang gagawin niya. Sabi niya, kailangan ko magpangap ka. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang Harb al-Khuda, mayroon siya strategy. Hindi ka magsisungaling, pero hindi mo sasabihin ng totoo, may strategy. So sabihin niya, dapat magpapangap siya ngayon, hindi siya Muslim. Kasi, kunwari, magpapangap siya, sasama siya sa recruitment ni Khalid bin Sufyan al-Hudali, sasama sa recruitment na yun, magpapangap siya, hindi niya alam, papatayin niya pala si Sufyan al-Hudali. So, ngayon dapat hindi malaman Muslim siya. Nangasadaan siya, asar prayer na kapatid. Asaratu ala waqti. Kasi dapat nag-pray ka on time. Yan sabi ng propeta, tinanong ng propeta, anong
deeds na gusto ng Allah Ta'ala, mahal ng Allah Ta'ala. Sabi ng Propeta, as-salatu ala waqti. Magsala ka on fixed time. Allah Ta'ala nagbigay siya ng fixed time. So, paano gagawin ngayon ni Abdullah ibn Qais? Ang ginawa niya kapatid, habang naglalakad siya ganyan, nagsasala siya, umiikot lang ang ulo niya. Asar. Kasi pag nagsala siya, mabisto siya, Muslim siya. So, ginawa niya, mag-ikot-ikot lang. Ganyan. Sala siya, para makasala lang siya ng asar. Pagdating niya doon kaya Sufyan al-Hudali, sabi niya, ikaw ba yung nagre-recruit na dito para kalabanin si Muhammad? Sabi niya, oo, ako nga. Sabi niya, nandito ako para sumama sa'yo. Kasi ayaw ko rin kay Muhammad. Gusto ko rin sumama sa grupo mo. And welcome ka. Hanggang sa dumating ang time nakakita siya ng chance, pinatay niya si Khalid bin Sufyan al-Hudali hanggang pumunta siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya Rasulullah, napatay ko na si Khalid bin Sufyan al-Hudali. Sabi ni Propeta, lakad sa takta. Totoong sinasabi mo. Tapos binigyan siya ng Propeta Muhammad ng stick. Ang ginawa niya si stick, malis siya. Sabi ng mga sahabat, anong binigay siya ng Propeta Muhammad? At na ginawa mo? Stick. Anong gagawin ko sa stick? At tinanong mo bang Propeta Muhammad, bakit ang stick na binigay sa'yo? Sabi, hindi. Pumunta ka doon, tanongin mo ang Propeta Muhammad, bakit ka binigyan ng stick? Pumunta siya doon, tinanong niya yung stick. Sabi, ya Rasulullah, anong gagawin ko sa stick na to? Sabi ng Propeta Muhammad, ya Abdullah ibn Qais, yan ang simbolo na ikaw ay companions ko, na na-please sa iyong Allah at saka Propeta, at yan ang magiging witness mo sa Yawm al-Qiyamah. Allahu Akbar. Subhanallah. Yung stick na yan ang magiging witness. Kaya si Abdullah ibn Qais nang namatay siya, pati yung stick na pinasama niya sa grave niya. Kasi yun, ipipresent niya sa Allah Ta'ala. Ang ginawa niya, na please ang Allah Ta'ala. Kasi hindi yun inutos ng Propeta Muhammad. Inutos yun ng Allah Ta'ala kasi minsan sobrang ginagawa ng mga kuffar sa Propeta Muhammad. At the time of war na to. Hindi ito sa Makkah. Ito ay sa Madina na. Patulad ng kay Ka'b ibn Ashraf, ibang story. Na yun. Ibig sabihin kapatid, ang ginawa niya, nagsala siya, gumagalaw lang ang ulo niya. Ganito kapatid, ang important nagsala. Number 5. Ano makawa natin leksyon dito? Ang gaano ka-truthful si Abu Bakar as-Siddiq. Kaya kung makita mong sabi ni Abu Bakar, wa in kana qalahu faqad sadaq. Ito kapatid ang science ng hadith. Ang method ng hadith, dito mumukuha katulad ng sinabi ni Abu Bakar. Sabi ni Abu Bakar, kung ang sabi ng Propeta Muhammad, sinabi nga yun ng Propeta Muhammad, yun ang totoo. Ganito yung method ng hadith kapatid dito sa atin sa Islam. Kino-confirm lahat ng mga muhaddith, nagko-collect ng mga hadith kung nasabi nga talaga yun ng Propeta Muhammad. Kung nasabi yun ng Propeta Muhammad talaga, mayroon basis. Lahat ng trace back dito galing sa Propeta Muhammad. Yun ang tinatawag na hadithus sahih. Yun ang pinapaniwala ng Muslim. Hindi tayo katulad ng ibang religion kapatid, kahit anong sabihin ng mga scholar nila na naniniwala. Hindi nila ini-study. Sa atin Muslim kapatid, hindi tayo agad naniniwala. Dapat nire-research yan. Kaya magpasalamat tayo sa Allah. Mayroon tayong mga kullatul hadith, mga muhaddith. Nagre-research sila ng hadith. Nire-research nilang tao na to, sinungaling ka o hindi. Nagsabi ng totoo. Para ma-prove talaga yung hadith na yung galing talaga nasabi ng Propeta Muhammad. Na kung ang hadith na yun, nasabi talaga ng Propeta Muhammad, nilabas talaga ng bibig ng Propeta Muhammad, walang dapat maniwala ka. Yun ang sahih. Kaya lang dito sa ating kapatid, ang dami nating hadith pinapalabas, hindi natin sinasabing takrij ng hadith. Ano ba siyang takrij ng hadith? Yan ang sinasabi, saan ang galing hadith na yan? Ano bang grade ng hadith na yan? Hasan, sahih, maktu. Pag sinabing ang hadith kapatid, maktu, ibig sabihin ng hadith maktu, marirelate mo lang sa galing sa mga tabi'in. Ibig sabihin, narinig ng tabi'in sa mga companions. Yung companions narinig sa Propeta Muhammad. Pag sinabi mo sa hadith mawquf, ibig sabihin galing sa mga sahabat. Pwede narinig ng mga sahabat sa Propeta Muhammad. Kasi lahat ang sinabi ng mga sahabat galing sa Propeta Muhammad. Meron din hadith marfu, direct sa Propeta Muhammad. Ibig sabihin, may trace back talaga doon sa Propeta Muhammad. Meron hadith pinaka-the-best, yung mutawatir. Ibig sabihin, yung chain ng event niya, pare-parehas. Magkakapare-parehas. Katulad ng hadith ng sa Propeta Muhammad, man kaddaba alayya muta'ammidan falyatabawa makadumi na. Sino-sino sabi ng Propeta Muhammad, maglalay against me, gagawa siya ng lie, sasabihin niya ito, pero hindi ko nasabi ng Propeta Muhammad, mag-ready na sa upuan niya doon sa hellfire. So ito kapatid, ang mga lesson na kuha natin sa Mi'raj, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-pray tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magdudua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ala ashabihi
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma, O Allah, Allahumma, O Allah, thabbit quluban. O Allah, i-firm mo po yung heart namin sa fidinik, sa religion mo. O Allah, kawaan mo po ang mga kapatid namin. I-guide mo po, Ya Allah, ang mga dapat nagdi-deserve ng guidance mo. O Allah, lahat ng mga nag-deserve ng guidance mo, i-guide mo sila sa religion mo, Ya Allah. Kawaan mong parents namin, Ya Allah, katulad ng awa nila sa amin, nang ilalagaan nila kami ng bata pa kami. Ya Allah, kawaan mo lahat ng mga kapatid namin Muslim, bigyan mo sila ng hidayah, bigyan mo sila ng ilmun nafi, ang knowledge na benefit sa kanila. Huwag mo sila pabayaan, Ya Allah, madilog sila ng satanas, ang mga kapatid namin Muslim. O Allah, i-guide mo rin ang mga sila wala pa sa religion mo, papunta dito sa religion mo, sa religion of truth. Ya Allah, kawaan mo po kami, Ya Allah. I-bless mo po yung programa na to, Ya Allah, at mga program ng mga lahat ng mga Muslimin. Ya Allah, i-bless mo po lahat to para sa iyo, Allah. Lahat to ginagawa namin sa tarika, sa way mo, Allah. Wala kaming hinihingi bayad dito, kundi lamang ang reward galing sa iyo sa Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Blessed is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. All the nights and all the times that you cared for me, but I never realized it, and now it's too late. Forgive me. Now I'm alone, filled with so much shame for all the years I caused you pain. If only I could sleep in your arms again. Mother, I'm lost without you.